10 na pagdisiplina sa amin nung elementary days at high school bilang batang 90s/millennials before pa dumating ang Rafi Tulfo in action. Okay, so simulan na natin ang number 1. Yung pinag-squat ka sa harap ng klase. Ayan. So makikita nyo, nakatayo ang mga estudyante, ganyan. So siguro ilang beses lang sa akin nung grade 1, grade 3. Yes, 2 beses ako pinag-squat. Pero marami kami. Nag-squat kami kasi siguro lumabas kami earlier than recess. Yun yung naalala ko noon. Tapos pinag-squat kami ng ilang minutes lang. And then pinaupo ulit kami. Ang pangalawa naman ay pinalabas sa classroom. I'm not sure kung na-experience ko to, pero siguro ito yung grade 4 ako. As in, parang wala akong maalala na lumabas ako or pinalabas ako ng classroom. Yeah, parang grade 4 ata noon. Nung nakalimutan naming linisin yung part ng classroom. Tapos sobra yung galit ng teacher namin doon. Pinalabas kami ng 1 oras. Or 40 minutes ata, basta after ng isang klase, then pinabalik ulit kami. So, yun yung pangalawa. Pangatlo ay pinalo ng patpat, ruler sa kamay. So, parang ganyan. Pero sa amin, hindi siya ruler. Talagang, alam mo yun, yung improvised talaga na branch ng bayabas. Kasi mas matibay daw yon. So, naalala ko, I think grade 3, siguro once. Ayun, once. Kasi nalipat kami sa isang section for the meantime dahil nag-absent yung teacher namin. Tapos napunta kami sa may terror na teacher. So instead na ganon yung na-experience namin para daw mas ma-feel namin yung disiplina. So ang ginamit is yung bayabas. Ibang klase talaga yung ano niya, yung pain niya. Parang metal talaga yung ramdam niya. Kaya hindi ko yun makakalimutan kasi pinagganon kami. Number 4, hindi pinapasok sa first subject dahil late. Nung grade 6 ako, medyo ilang beses na akong hindi pinapasok dahil close na yung gate. From flag ceremony, kinuha yung pangalan namin. Tapos, pagbalik namin sa school, ay sa classroom, tapos na yung first na period namin. Kaya, yes, na-experience ko ito ng ilang beses. Hindi pinapasok sa first subject dahil late. Number 5, inukaan ng buhok dahil hindi nakapagpagupit. Bale, once ata ito nangyari sa akin, grade 6 na elementary. So, hindi ko alam, parang tinopak ata yung teacher namin kasi wala pang masyadong rule about sa haircut. Tapos medyo sinumpong siya. Ang ginawa niya, yung mga hindi nagpagupit, yung gunting, basta dito ata niya kinuha. Tapos ganon. Sa akin naman, hindi siya masyadong mataas. Pero, ayun, isa din ako sa naukaan ng buhok. Pero once lang yon. Naging matindi na nung high school ako. Number 6 is binilad sa quadrangle sa katanghaliang tapat. Never ko tong na-experience nung elementary, pero nung high school, ilang beses na rin kasi late. Dahil sa late. So, ang ginawa sa amin, hindi naman tanghaling tapat, pero as in malakas na yung sinag ng araw na parang pina-feel sa amin na dapat hindi kami malate. So, hindi rin kami naka-attend ng first period ng klase namin dahil sa nagiging late. So, yun yung naging problema sa akin. Ang number 7 is pinagsulat sa notebook or intermediate pad ng ganito pag walang assignment. Yes. Oo nga. Hindi ako nakapag-submit ng assignment. Grade 6. Yes, grade 6 ata nun. Or, yeah, grade 6. Pero once lang nangyari. So, pinagsulat ako ng ganito, I will do my homework. Pero hindi ko maalala kung ito yung exact words. Pero ganyan. And for 3,000 words yung pinasulat sa akin. I will do my homework, yung ganon. Tapos siguro nakatatlong or 4 na pages ako dati. So mga ganon. So hindi ko yung makakalimutan kasi once kong naranasan yung I will do my homework ng ilang beses. Ayan. I'm not sure kung pang ilang number na to, nabato ng flying eraser. I think never pa ako nabato ng flying eraser. Siguro flying chalk pwede. Na 3 beses siguro flying chalk dahil may tinatanong lang ako sa katabi ko. Then habang nagdi-discuss doon, so binato ako ng chalk. Ayan. So eraser, yes, may mga nakita akong classmates ako na
binato talaga yung flying eraser na ganito talaga yung face. Ganyan. So, buti naman, hindi ko pa na-experience yan, yung nabato ng flying eraser. Additional, I think number 9 is yung kuko. Grade 1 ako nun. Yung kuko, instead na paluin ka, mahaba kasi yung kuko ng teacher ko. So, dito, ginanon niya talaga, no? Parang claw. So, syempre, naramdaman ko, masakit talaga siya. Basta may mga teachers na ganon, kateror, na gagamitin, papahabain nila yung kuko nila, tapos igaganito yung head. So, kakaibang punishment yun. Siguro ang punishment ko lang is late. No, hindi ko maalala. Pero once ko na-experience yun, yung ginanon talaga yung ulo ko na may mga kuko. Pang 10 is pinatayo kami dahil nahuli akong kumakain ng candy. Tapos hindi lang ako. Pero naalala ko talaga may kasama akong tumayo na first time kong tumayo sa klase. Pero at least nasa middle na yun ng klase, no? So, hindi kami masyadong nababad na nakatayo. Basta pinatayo kami. And wala namang ibang harsh punishments. Basta nakatayo kami and naalala ko noon, nagdi-discuss lang yung teacher namin hanggang matapos yung klase. Pero obviously, ibang-iba na talaga yung situation ngayon. Kasi first of all, meron ng mga laws na prohibiting teachers to exercise parang excessive punishments, including verbal or physical assaults towards children o kaya basta mga emotional eme-eme na pwedeng makasuhan ng violence against children or women, yung mga ganon na sakop ng law na yon na pwedeng makasuhan ng teacher and pwedeng matanggalan ng lisensya, yung mga ganon. So, may laws na talaga. Number 2, syempre, with the influence of the internet, especially sa mga social media na kapag may mga ganitong klaseng incidents, pwedeng i-post ang teacher at pwede nating i-post yung mga bullies. O, di ba? Mga ganon. Or yung mga ibang parents na sinasaktan yung mga ibang estudyante. Tapos, ang pang-third naman is meron na kasing mga programa na nag-accommodate sa mga nagre-reklamong estudyante such as yung Rafi Tulfo program tsaka yung mga iba pang program. Pwedeng face-to-face. Ayan. Tapos, KMJS. Ayan. So, there will be a possibility na kapag nag-viral ka, ayun, pwede kang lumabas sa mga mainstream media. So, ngayon, meron na kasing Rafi Tulfo in action na talagang tututukan yung case, pwede mag-file ng case na ireklamo yung mga teachers o kaya mga estudyante na medyo umaabuso na rin. At ito ang magic question. Na-experience mo na rin ba, especially kapag magkaparehas tayo ng generation such as millennials, na ganito yung way na na-punish ka because meron kang pagkakamaling ginawa sa school. Pero kapag good boy ka or good girl, well, swerte mo. Okay, so sana may nakarelate dito sa video na ito, especially sa kapareho kong generation. So sana nag-enjoy kayo and I hope na may natutunan kayo dito. Okay, so thank you for watching. Have a nice day.